Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay inyong likod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon naman muli sa ating mga kababayan na, well, as I have been saying, nananatili sa kahirapan, sa walang trabaho, sa walang magamit ng mga pera para sa pang-eskwela, para sa kanilang medical needs, dahil sa kabulustugan nitong ating pamahalaan. Pinamunuhan nitong bangag na presidente, di umano'y sabi ni Duterte na isang drug addict. At ngayon mga kababayan, gusto pang imbestigahan ang mga Duterte sa maayos nilang pagpapatakbo ng kanilang or sa pagpapatakbo ng gobyerno noong panahon nila. At pati ang Vice Presidente ay sinasama din nila at pinapatanggal through impeachment. Pero kasalukuyan, marami po ang naglaban-laban. Totoo, sinabi ni Bongbong Marcos na ang impeachment ay walang bisa para sa ating pamahalaan, para sa ating bansa. It is a storm in the teacup. It does not give any person an advantage. It will not be improving our economy. It will be a divisive endeavor on every Congress, Senate, or House to engage in. At totoo, this was supported by the Iglesia ni Cristo, the KOJC, and so many other people who march and support the going into an impeachment proceedings against the Vice President. And even now, this has been a talk and has been a source of conflict between and among senators. At ito po ang sinasabi ng ating Senate President, si Chis Escudero, na ang impeachment ay hindi pwede pang aksyonan kasalukuyan dahil mayroong Senate break or the Senate is not in session. Ito po, pakinggan natin si Ginoong Escudero. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa Rules of Court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa Rules of Court, I'm only citing examples, na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Well, very clear. Ito lang po ang focus natin dyan sa sinasabi ni Ginoong Escudero. In the past, kami po ay critical about yung mga pronouncement ni Escudero at of course, certainly, we cannot detach the fact that we can say that
his assumption as Senate President ay talagang tinulak ni Marcos na maging Senate President siya, at of course he will be at the beck and call of the President at will engage in his bidding, no? But dito mukhang nagbago ang ihip ng hangin, at kami ay naniniwala na siya ay nagsasabi ng totoo. Kasi unang-una, sinasabi niya, ang Kongreso, the House of Representatives, had all the chances. 4 na beses na nagtanggap ang Secretary General ng impeachment complaint. Una, sa Akbayan. Pangalawa, sa bayan muna. Pangatlo, doon sa mga pare. At pang-apat, ito na yung gawa ng mga congressmen. So, sinasabi ni Escudero, kung talagang iniintindi ng House of Representatives yung pagmamadali ng aksyon sa impeachment, kasi ginagamit nila yung word forthwith, dapat nung pang-una, they should not have wasted time, paring Ado. Nung una pa lang, first impeachment pa lang, ay initiate na nila, pinorward na sa base sa proseso ng House. It goes to the committee, goes to the Speaker, and it is assigned to the Committee on Justice. Yun dapat. Pero hindi nila ginawa yon. At ginawa nila sa last day of session. So, sabi ni Secretary, Senate President Escudero, wala na. Hindi na nalagay sa agenda namin. At ngayon, mamadaliin kami, we cannot do that because the Senate is no longer in session. And that the members of the Senate are no longer available because they have their own ways. They are on vacation, they are campaigning, at unless they are convened again through a special session, only then that they can take action on the present impeachment complaint. So, sabi niya, kung gusto lang ng aksyonan yung impeachment, ay base sa kalendar ng Senado. At only then, on June 2, saka sila magkukonvene uli at to nila i-consider yung action on the impeachment case. Paring Ado. Ano masasabi mo dyan? Well, yun nga, kung ay nagtataka kung paano ang isang body na in recess can convene itself when the prevailing motion is to resume on June 2. Paano? Mayroong mga haka-haka, mga kababayan, na Marcos will call for a special session. But the special session is for legislation. Yes. At mayroong namang ibang nagsasabi na tulad nitong isang napaka-obvious na mayroong agenda na sabi niya, mag-call ng special session. Total naman daw, maraming mga pending bills at pwede daw isingit yung aksyon ng impeachment doon sa gagawin ng Senado on special session. Paano may sisingit yun when the impeachment should be done by a Senate in another form as a trial, as a tribunal? So, obvious na may agenda itong nagsasabi, and no other than this person by the name of Coca. Coca ba? O Coco? Coco. Akala ko Coca Pimentel kasi alam ng mga iba, Coca ito pero anyway, ito yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel. Ito, pakinggan natin kasi masyadong
obvious ito na nagmamadali kasi tumatakbo ito ng eleksyon sa Pasig, sa Marikina, mukhang nagpaparinig. Baka kulang siguro sa pabaon, ha? Oh. Kulang sa alam mo naman itong impeachment, paring Ado. Na bulgar nga ito nung panahon ni Enrile, na Senate President, at si Jinggoy mismo ang nagsabi, binigyan kami ng tag 100 million. It was Jinggoy who revealed. So, this impeachment is no other than that, na magkakaanuhan ito. At it would seem that this guy is in that direction kasi minamadali niya. Pakinggan natin to si Coca. May we know bakit ho kayo sumulat kay Senate President Chis Escudero emphasizing the constitutional duty of Senate pagdating ho sa impeachment? Kasi yun ang naging conclusion ko after studying all of the relevant provisions in the Constitution. Diniscuss ko rin to sa legal staff ko. Yun ang aming conclusion. Forthwith, andun yung forthwith kasi hindi naman yan technical na salita na English normal na salita lang yan. Ibig sabihin nun bilisan, without any delay. Yun ang aming conclusion. Tapos para lang sigurado na tama kami, tinignan namin yung Filipino version ng ating Constitution. Ang nasabi doon, isunod agad. So parang common words ito. Ibig sabihin nun, isunod agad. So ibig sabihin, kumilos kayo agad. So, yun ang conclusion ng inyong opisina at nagkaroon ho ba kayo ng concern na baka maharap sa maraming challenges ang Senate kung hindi agad na-actionan itong articles of impeachment against VP Sara? Well, hindi lang sa challenges na i-question kami o yung aming mismong di ba? Lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng Constitution, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos na June 2 pa. So, nakita nyo yung necessity na i-remind Senate President Escudero, the mere fact na may statement siya na hindi nga sir June 2 after SONA pa. Parang June 2 pa mare-refer sa reference of business, parang ganun. So, masyado pong matagal yun kasi from February 5, halos 4 na buwan yun. Hindi na yon compliant sa sinabi ng Constitution na kumilos agad. Pero sir, o kilusan agad. Aside sa inyo, may petition na sa Korte Suprema, meron ding isinabmit na position paper ang Bayan Muna, almost the same dun sa stand nyo. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin ng Senate. Mabuti naman na nag-iingat nga siya. Pero yung interpretation din naman namin is after studying na rin ito. Pinag-aralan na rin namin ito. Ito nga conclusion namin. So, meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang Constitution plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives aabalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution. Nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So, pwede mag-session ang Senate on its own? On its own, because there is no other way na
makakomply tayo sa sinabi ng Konstitusyon na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate Precisely, leadership? hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative kasi na lang. inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola, kailangan siya magtawag ng special session. Hindi, paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangang magdepende sa labas ng Senado. So, si SP Cheese ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct, patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, dahan-dahan, si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin, sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si majority leader, pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Tulad ng sinasabi namin, bakit masyadong nagmamadali ito si Pimentel? Unang-una, ito si Pimentel, tumatakbo ng minor, hindi Senate, a minor position as congressman in Term limit na kasi siya sa Senate. In fact, there were questions before na pinilit lang niyang expired na yung term niya at pinilit niya na mag-extend pa siya. Kaso wala lang talagang pagka high and mighty ka, very powerful and influential ka, maski you violate the Constitution, Walang pumatol. you violate the election laws, walang pumatol. So, nag-extend pa siya for 3 more years. And ngayon, nakikialam siya dito sa desisyon ng Senate President at sinasalungat niya at pabalang-balang yung sinasabi nitong si Coca Pimentel. Can you imagine? There is already an adjournment. And this is in accordance to the Constitution that at a certain date, magkakaroon ng adjournment. What does an adjournment means? Na bakasyon. So only the President can call for a special session while the Congress is in adjournment. Pero anong sinasabi nitong Coca Pimentel na ito? Na magtawag daw si Escudero. Does Escudero, being the Senate President, has the power to force or oblige the members of the Senate to convene and hold a session when it is an adjournment time? Alam mo, hindi ko akalain na bar top notcher ito, walang rasyonale sa mga pinagdadaldal niya. Only what is really, mga kaibigan, what is really transparent dito sa sinasabi ni Coco is his hatred for the Dutertes. Kunyari, wala daw whether ma-acquit or hindi. Pero, paano ma-acquit or mag-convict? Kung hindi mo isi-session. So, kailangan daw i-session. Well, kasi forthwith. Alam mo, yung forthwith will be dependent on the circumstances. It just so happen. Alam mo mga kababayan kasi, hindi mo pwedeng ihambing ito sa mga ibang impeachment. Kasi yung nangyari kay Erap, walang campaign period yun. Walang adjournment ng Senado. walang disruption. Walang disruption. Itong nangyari naman kay Corona, Ganun din. ganun din. But this one is a special situation whereby there is an adjournment and it's a campaign period. So, masyado mo naman ginagago yung mga kasama mo, Mr. Coca Pimentel, na pababalikin mo sila
while they're campaigning for senators. Ikaw, you're only campaigning for a small district. Tapos, pipilitin mo yung mga iba mong who is fighting for their chances to win in the Senate, like Bongo, like Bato, like Amy Marcos. Ikukumpara mo sa sarili mo na gusto mong ipapilitin sila ni Escudero para pumunta sa Senado when they are campaigning in a national election. Ikaw, you're only in a district. So, kayang-kaya mong sabihin yan. But maybe if you were campaigning for a senatorial election, you might have otherwise having a different opinion. Kaya nga, alam mo, nagiging obvious talaga tayo dito. Naging obvious katuloy, Ms. Coca Pimentel, na mayroon kang ulterior motive. Ako diretsuhin ko na. Dapat wag magsalita na lang si Coco Pimentel dito Kasi tao naman siya ni Marcos. Ha? Bakit? Asawa mo, special envoy sa United Arab Emirates for special envoy for trade representation. Naku. Ambassador for trade. So, ano pala ito? Hawak pala sa liig ni Marcos ito si Coca? Oo. Ha? Hindi natanggal yung kanyang asawa sa ambassador. Hawak pala ayan Ano pa naman? Special envoy to the UAE for trade and investments, si Katrina Pimentel. And yet, yan, nung chairman si Duterte, presidente si Pimentel, talagang in-appoint niya yan, yung kanyang misis. Misis ba niya ito o ano? Mrs. Kasi ang kilala ko yung... Second Mrs. Second. Pero ang kilala ko yung Mrs. niya, yung... First Mrs. First Mrs. Maraming sinasabi sa akin tungkol sa kay Coca. Hindi ko na lang sasabihin kasi wala namang nothing personal against Coca. Tsaka hindi related sa impeachment. Hindi related sa impeachment. Pero, alam mo, sayang lang yung pagka-minority floor leader mo. Kasi na-obvious tuloy na opposition kayo ni Ontiveros, obvious na company union lang naman yung pagka-minority nyo. Hawak ka pa rin pala sa itlog ni Marcos. Hawak ka sa itlog mo ni Marcos. Kasi sword of Damocles pala yan. Kung gagalaw ka, matanggal mo yung asawa mo na ambassador, in-appoint pala ni Marcos at tingnan mo naman itong isa. Before I leave, very clear, Mr. Pimentel, na hindi po totoo yung sinasabi mo. Para magkaroon ng establishment of impeachment court, it must be done by the Senate in session, creating an impeachment court. Hindi yan automatic na moro-moro na lang kayo na, sige, punta tayo doon sa Senate, mag-convene tayo at we'll create a special court kasi sinasabi ng Constitution forthwith. Alam mo, paano makukonvene ang isang body na naka-recess at meron ng set date para to reconvene? Yes. So, yung fourth week mo will start on June 2? Yes. Yun. Alam mo, pareho lang yan ng ganitong situation Magkasama kayo ng girlfriend mo or kung grupo mo, you want to go to Tagaytay dahil may ni-reserve na kayo na doon sa Antonios. Ni-reserve kayo na lunch. So, you want 12 o'clock yun. Medyo na-delay kayo ng konti. So, you have to be there forthwith.
ng 12 noon para hindi ma-forfeit yung reservation nyo to have lunch there kasi by appointment yan. Kung naplatayal ka, maski you want to do it forthwith, naplatayal yung kotse mo, Delayed kayo. Delayed. So this is an issue. You want to do it forthwith, pero it just so happened that Congress, House of Representatives has caused the delay. And napunta na yan nung last day of session. So paano mo i-apply yung forthwith? The circumstances does not warrant the word forthwith to be applicable. Kaya tama si Senate President Escudero na as far as we are concerned, doon sa next opening ng session, which is June 2. Kaya wag kang magmaang-maangan, Coca, Pimentel, sa gusto mong ipalusot. Obvious ka, unang-una, hate mo ng mga Duterte dahil siguro galit ka na yung PDP laban mo nabuwag at natalo ka sa Korte Suprema sa pag-insist mo na ikaw ang legitimate PDP laban, so galit ka kay Duterte. Pangalawa, yung asawa mo. Pangalawa, hindi ka pala independent Company union pala ikaw kasi bakit ka pumayag na i-appoint mo yung misis mo sa appointed by Marcos? So, ibig sabihin, may utang na loob ka kay Marcos. So, kung anong iutos ni Marcos sa'yo, susundin mo. Otherwise, yung wife mo will be removed from office. Hindi ba? Totoo ba yan, partner, na yung asawa niya talaga? Pinakita natin. Okay. So, yun po. At ito naman, itong kanyang partner in crime, Kapuntsaba, na member din ng company union, kasasabi lang natin nung isang araw na ito ay nag-cover up nung Maan Lapid na pinaalis yung 600 di umano 600 Taiwanese and Chinese at mayroong manifesto, sinasabi nung Yumi Santiago, mayroong manifesto na nakarating dito kay Hontiveros at inupuan yung issue na yan. Ito, pakinggan natin ito si Hontiveros. Ito. Senator Risa Hontiveros also expressed support for the immediate trial of the Vice President. Bilang senador at kapag nahinog ang isang impeachment process, magiging isang senator judge, ay dapat manatiling neutral o impartial. Pero nakikiisa ako dun sa sulat na inilabas ng aking minority leader na si Senator Coco Pimentel na sa kanyang pag-intindi sa konstitusyon ay malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Tingnan mo, siya nga mismo nagsasabi na senator judges must be neutral, must be kinokontradict niya. Bangag ba ito na babae? Are you also bangag? Sinasabi mo I will be a senator judge in the impeachment, and yet you're also pushing for the impeachment. So how can you be neutral? Unang-una, dapat hindi ka nagsalita. Kasi yung complainant ay isa sa mga tauhan mo sa akbayan. Tumitingala sa iyo dahil ikaw ang leader ng akbayan. In fact, you are even considered as responsible for the filing of impeachment against Sara. You are not transparent, Hontiveros. Kasi yung mga kasabwat mo na mga akbayan sa House, inutusan mo na mag-file ng impeachment. Tapos ngayon, sasabihin mo, ikaw ay neutral or ang senator judges should be neutral. How can you be neutral? Nakakahiya ka naman, Hontiveros. Magpasabi ka na neutral ang Senate judges, pero loaded itong si talagang doble cara ito Loaded. Double face ito imbestiga against Pogo, pero mayroong memorandum galing sa na mayroong 600
sa immigration. Pero dahil sa friendship nila ni, I don't know kung friendship ba talaga o may mga under the table di umano, inuupuan niya yung investigation about na may pinapalusot daw a certain maan na lapid. Tapos yung kapatid nung lapid nakipag-meeting doon sa Sheila Go, hindi na niya inimbestigahan ang mga pangyayari doon sa pagpuslit ng 600 Chinese illegal pogo 600 players. 600 times 20,000 pesos each daw yun. Yun, sinasabi ng Yumi. As was the production of the interview made by Sas Rogando Sasot on a certain Yumi Santiago. At ito ang tunay. Pakinggan natin ito. Ito, yellow ito. Dilawan ito, si Noynoy Aquino ang nagpa-appoint dito sa ombudsman. Si Carpio Morales at matinik na justice ito sa Supreme Court. Pero pakinggan mo yung kanyang opinion which jives with what Escudero was saying. Ito, pakinggan natin. Morales, your thoughts? The Senate is in recess with respect to its legislative functions. Impeachment is not a legislative function of Congress. The impeachment provisions fall under the accountability provisions of the Supreme Court and not under the legislative department provisions of the Supreme Court. So, given that, I believe that impeachment cannot be constituted during recess. This does not mean that during recess the Senate cannot call for special session, but this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters, and given that, among others, and given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Thank you. Thank you, Justice Carpio Morales. Recess kasi hindi yan self-made by the members of the Senate. It is the Constitution that provides for the scheduling of recess, adjournment, recess, o resumption. Naka-ano po yan, naka-indicate po yan kung anong months, anong days, sa letra, ilang sa saligang batas. But there's an exception if the President calls for a special session. Pero sinasabi ni former Justice Carpio Morales and former Ombudsman na impeachment, hindi yan pwedeng subject matter of a special session called for such a purpose. Hindi pwedeng palusot. Kaya yung sinasabi ni Pimentel na mag-call nung una, sinasabi niya mag-call ng special session si Marcos at isasama, sabi ni Pimentel, ganito yan Marcos can call a special session dahil marami pang mga pending bills and so on and so forth. Then isingit na. So pwedeng isingit yung creation of the impeachment court. Pero ngayon is singing as a different tune na hindi na daw kailangan ng special session. All the senators do is for this Senate President to call them to a caucus at mag-usap-usap and mag-agree na let's create paano mo magiging official yung caucus na yan at magiging subject matter doon sa caucus yung pag-create ng special impeachment court.
kung wala namang authority ang bawat individual to do such thing while they are not in session, when there is a recess. Ang exception lang dyan is discretionary, we can conduct hearings during recess. But hearings that the product of which are reported to the plenary for approval. It is only mechanical. Pero walang substance. The substance will be subject to the approval of the floor during session. If adopted by the plenary. Oo. Pwede, mechanically, you can conduct a hearing. Unlike here, this is a substantive action by each member of the Senate na mag-create ng special court. How can that be when there is no session? Hindi kasi ginugulo nila yung isip ng publiko eh. Of a Senate as a legislative body versus a Senate as an impeachment court. Iba po yun. Ang impeachment court, sinasabi na nga ni Escudero, at hindi lang si Escudero, sinasabi ng maraming may utak, is mga magagaling na abogado na nag-aaral talaga, ay it can only be done while Congress is officially, while the Senate is officially in session, which will come about, according to Escudero, on June 2. June 2. Oh. Maski 10 pang forthwith yan, kung hindi talaga, it's physically impossible to do it, yung interpretation mo ng forthwith na imamadaliin, pwede mo bang mamadaliin kung halimbawa body kasi yan eh. Body. Na-flat tire ka. Pwede mo bang mamadaliin? Tatadyakan mo yung driver mo. Bilisan mo yan kasi mahuli tayo. Mamadaliin mo ba when physically it's not impossible to lalo na kung wala ka pang reserba na ipalit. Naloko na. So, hindi itong mga tao na ito, hindi nag-iisip. May isang ex-associate justice din wala. Yung si Ascona, na nagbibigay din ng opinion. Obsolete ka na, Ascona. Unang-una, kaya nga maraming gustong i-amend yung Constitution dahil sa kabulastugan nyo nung ginawa nyo yung can you imagine? How can these CONCOM members make a bubo by retaining provisions for a parliamentary government, tapos may mga provisions for presidential? Hindi ba bubo yan? Tapos ngayon, ikaw, Ascona, gusto mo magbigay ng legal opinion, you cannot even make a perfect document of a constitution na ginawa nyo as CONCOM during Cory's time. Di ba? Nag-drop sila ng mga ng isang parliament, no? Drinap nila yung parliament na yun. Yung provisions na yun. Ang mali kasi dyan. Tapos, at the end of the process, binoto nila, are we going through with the parliament or presidential form? Nanalo yung presidential form by one vote. Because these people were really bunch of stupid people. Gago kayo. Can you imagine? Muna kayo. Magbubutuhan kayo sa huli kung anong form of government ang gusto nyo. Instead of, from the beginning pa lang, para all your mindset should have been, collective. Yeah. Dapat, pare, butuhan muna tayo, ano bang gusto nating konstitusyon? Anong form? Ito, parliamentary tayo. So, dito tayo nakapokus. Ayos nyo yun. Katulad ng party list, nasama tuloy sa... Nasama. Ay, nako. Tapos, ininterpret pa ng isang gago na korte, ng mga membro, na in-expand. Look at the party list system now. Nawala yung
Nawala yung preeminence ng by it's a monster. It's a monster. Become a monster. Na tulad ditong isang certain Rodriguez na nagbibigay daw ng opinion, abogado daw siya, pero saan ang nire-represent niya? Tricycle drivers. Habal-habal drivers. Abogado ka, contractor ka, ikaw ang nagpipinance dyan, pero yung nire-represent po does not even have a single identity with you. Tapos, wala na. Ginagamit, napaka ano nyo nauwi na sa mga vested interest, tsaka oligarchy, tsaka mga napakawala kayong respeto party list sa mga taong nire-represent nyo dahil wala naman talaga kayong puso na maging pedicab driver, tricycle driver, habal-habal, or rider. You've never been a rider. Baka hindi ka nga marunong magmotor Mr. Rodriguez Tapos, nagre-represent ka ng Riders Party List. Tapos, aasta-asta ka doon sa TRICOM, as if marunong kang abogado pinagtatawanan nga ni President Duterte. Sir, as a lawyer, do you think we have the legal basis na citing that the impeachment is exclusively initiated by Congress, pakikialaman ng judiciary? Well, no. Actually, I don't think contrary naman. We did initiate it. Wala namang ibang body nag-initiate. The Supreme Court is always there to interpret our laws. The Supreme Court is there to always, that is why they're the third independent branch of government. Nasa power po rin po nila yan, na pag may nakitang paglalabag by any of the executive or the legislative, that they have that power po, judiciary has that power. So, tama rin naman po that they approach the Supreme Court for relief that they see po, na kung nakikita po nila na flawed, tama rin po na pumunta po sila doon. Kaya nga tawag ko dyan, tricycle driver nagbigay din ng opinion ito kala mo kung sinong magaling na abogado Huwag na natin sama yun. Anyway, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ko at Ado Paglinawan. Maraming salamat po. Kayo ay nasa Iparas kay Paras.